Mga tol, ganito pala karami yung mga kalaban ng China ngayon, no? Pagdating sa agawan ng mga teritoryo. 17, no? 17, 17 na mga bansa, mga kapatid, ang may disputes ang China sa teritoryo, no? Ito, at alamin natin to mga tol. Etong grabe pala ginagawa ng China, mga tol. No, ito mula sa Net25 Mata ng Agila. Ayan, patuloy na gumagamit ang China ng sandatahang lakas nito upang igiit ang mga territorial claims, no? Yan ang ating aalamin, mga tol. Bibigyan natin ng reaction video, pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alamin natin tong balitang to, mga tol. Ginagamit ng China ang sandatahang lakas nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa Yeah. West Philippine Sea Yeah. o WPS at sa iba pang bahagi ng Asya. At yun din naman talaga ang Sa kabila ng purpose pangako ng kung bakit sila nagpalakas, 'di ba? Yun ang purpose kung bakit nila sunod-sunod yung paglalabas nila ng barko, mga tol. Hindi ko alam kung meron yung quality control, pero sunod-sunod talaga at tuloy-tuloy yung paglalabas nila ng kanilang mga assets. Dahil nga napakarami pala nilang mga kalabang bansa, no? 17, mga tol. PS at sa iba pang bahagi ng Asya. Sa kabila ng pangako ng China na pahuhupain ito ang tensyon sa WPS, ay kapansin-pansing patuloy pa rin ang walang habas na pambubuli ng mga Chinese Coast Guards sa mga barko ng Pilipinas at sa mga Pilipinong mangingisda Wala sa eh. Sinungaling eh. WPS. Umabot na po ang giraang ito sa himpapawid ng Pilipinas Yeah. dahil tila hindi na isinasaalang-alang ng China ang kaligtasan ng mga Pilipinong piloto sa tuwing gumagamit ito ng flares upang guluhin ang mga mapayapang routinary missions ng Pilipinas. Subalit kung akala nyo ay Pilipinas lamang ang nabubuli o nakaharas ng bansang China, nako, yan po ay hindi totoo. Well, totoo naman, mga tol, hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng pambubulas ng China. Pero siguro ang totoo is Pilipinas lang ang hindi pumapalag sa mga pambubulas ng China. Kasi kahit ang Japan, mga tol, 'di ba? Binubuli din 'yan ng China, mga tol. Ang iba nga lang sa Japan kasi pumapalag sila sa Taiwan. Yan na talaga matinding binubulas talaga yan ng China, pero pumapalag din ng Taiwan, mga tol. 'Di ba? Kalaban din nila India, kalaban din nila yung iba pang mga bansa, itong Malaysia, 'di ba? Pero pumapalag sila. Hindi lang Pilipinas, mga tol, ang binubulas ng China. Marami pang mga bansa. Dito nga sa balitang to, 17 daw ang may territorial disputes ang China. Pero baka bukod tangi lang siguro ang Pilipinas na hindi pumapalag. Maraming beses na ring hinamon ng Chinese warplanes sa mga Taiwanese jet fighters at makailang beses na ring nakipagbakbakan ang puwersa ng China sa mga sundalo ng bansang India. Sa halip na daanin sa dialogo at diplomatikong paraan ay nambubuli umano ang China upang igiit ang kanilang pinaniniwalaang soberanya at karapatan. Eh kaso yung pinaniniwalaan nila, mga tol, sila lang talaga yung naniniwala dun. Yun ang kaibahan, mga tol eh. Kasi yung alimbawa na lang sa atin sa West Philippine Sea, mga tol. Bukod sa kiniklaim natin yan, meron tayong backup. Meron tayong basehan. Meron tayong tawag dito, saligan. Parang ganon. Meron tayong UNCLOS na sinasabi ng UNCLOS, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Tapos batay din no, sa 2016 arbitral ruling, walang visa o baseless yung claim ng China. 'Di ba? Ngayon, yung kini-claim ng China, talagang pinaniniwalaan nilang matindi na kanila yung mga teritoryong 'yan, sila lang ang naniniwala doon, mga tol. Sinabi ng maraming political analysts na nagmamadali ang gobyerno ni Xi Jinping na maangkin ang mga teritoryong pinaniniwalaang nitong pagmamayari ng China. Eh kaso alam niyo, mga tol, kakamadali, lagi nagkakamali. Bukod po sa paggamit ng sandatahang lakas ito, ay naglabas ang Beijing ng sarili nitong mapa noong August 2023. At sa mapa pong ito ay inilatag ng China ang kasalukuyang territorial claims nito upang ipakita sa buong mundo kung gaano kalawak ang mga lupain at tubig na nasasakupan umano. Grabe, no? Parang isang tao na lahat ng nakikita mo akin 'yan. Parang gano'n, no? Alam mo yung palabas na 'yun?
Hindi pala tao, leon, si Mufasa mga tol. ng Beijing. Lion King. Inalmahan ng maraming bansa ang 10-dash claim ng China dahil wala itong legal na basihan. At halos sakupin na nito ang buong West Philippine Sea at lagpas na nga ang linya sa maritime domains sa ibang bansa sa Asia. Kasama po sa mga nagreklamo ang Pilipinas, Japan, Vietnam, Brunei, Indonesia, Japan at maging ang Malaysia. Sagot naman ng China, pagmamay-ari nila ang mga nasabing teritoryo at ang kanilang batayan, historical claim. Self-serving yun mga tol eh. Pag historical claim mga tol, self-serving yun. Bakit? Kasi pwede kang gumawa ng sarili mong history. Tapos sasabihin mo pag-aari mo tong mga to, pero anong batayan mo, anong basehan mo? 'Di ba? Hindi yun pwedeng tanggapin yung historical claim na sinasabi mo. 'Di ba? Dapat ano 'yan, naka-bind 'yan sa batas sa buong mundo para kilalanin ka rin. Kasi halimbawa na lang, 'wag na tayong masyado malaki tong scale na 'to eh. Paliitin na lang natin mga tol. Pwede mo bang sabihin angkinin yung lupa ng kapitbahay mo, sasabihin mo, sabi ng lolo ko kanila 'yan noon eh. Pinamana 'yan sa kanila eh at ibinigay sa akin tapos tinayuan niyo lang ng bahay niyo. Pero wala kang titulo. 'Di ba? Sasabihin mo lang historical claim mo tapos papakita ka ng mapa, eto yung mga binakuran dati ng lolo ko, mga lupain namin lahat 'yan. Pero kailangan mo ng titulo diyan o kaya kailangan mo ng batas na nagsasabing sa'yo talaga 'yon, 'di ba? Hindi puwedeng sabihin mong historical claim, yung lolo ng lolo ko lupa 'yan. Hindi naman puwede 'yon mga tol, 'di ba? Gano'n ang ginagawa ng China eh. 'Di ba? Yung kauna-unahang ninuno namin, ano 'yan, pag-aari nila 'yan kaya amin 'yang mga 'yan. Talaga ba? Talaga? Isa pong halimbawa na lamang ay ang sinasabi ng China na ang Senkaku Islands na pinamamahalaan ng bansang Japan ay inangkin ng Tokyo at pinangalan ng Diaoyu o Senkaku Islands. Ngunit ang mga islang ito ay likas umano na teritoryo ng China mula pa noong sinaunang panahon. Oh, 'di ba? Subalit Mula pa daw ng mga sinaunang panahon likas ng teritoryo ng China 'yan. Talaga ba? sinasabi ng ilang historians at political analysts na nagsimula lamang ang kini ng China ang Diaoyu Islands noong mga huling taon ng 1970. Ito po ay dahil sa mga balitang may reserbang langis sa nasabing lugar. O 'di ba? Kita nyo kung gaano kaloko 'tong mga inchik na 'to mga tol. Nagsimula, sabi sa mga historian at mga political analyst sabi nila nagsimula lang daw ang kinin ng China etong Senkaku mga late 1970s na mga tol. Pero ang claim nila nung unang panahon pa daw 'yan, kanila na 'yan, 'di ba? Likas ng kanila 'yan. Walang pinagkaiba nga dun sa binigay ko kaninang example na pwede mo bang angkinin yung mga lupa ng kapitbahay mo, sasabihin mo sa lolo ko yung mga 'yan. Meron kaming historical claim diyan, 'di puwedeng kahit dali mo sa korte mga tol, 'di mo puwedeng gawin 'yun. Subalit sabi naman ng gobyerno ng Japan, ang Diaoyu Islands ay nadiskubre nila noong 19th century. Sinurvey nila ito at napag-alaman nila na walang nagmamay-ari sa isang ito kaya bilang Japan ang una nakadiskubre at Tokyo ang nagmamay-ari nito. Isa rin sa mga territorial disputes na binabantayan ngayon ay ang nagtatalo ng land border ng China at India sa Himalayas. Noong taong 2020, kahit may pandemya pa, ay nagkaroon na madugong engkwentro ang sundalo ng China at India. Mahigit 20 katao ang nasawi dito. Ayon sa External Affairs Ministry ng India, nilabag umano ng China ang isang kasunduan ukol sa line of actual control sa Galwan Valley. Ang Bhutan-China border naman ay isang international boundary sa pagitan ng Bhutan at Tibet, China. Ito ay matatagpuan sa Himalayas at may habang 477 kilometro. Simula noong taong 1980 ay malimit na nagsasagawa ng pagpupulong ang Bhutan at ang China upang pag-usapan ang mga hakbangin para mapanatili ang seguridad sa nasabing border. Ngunit sinimulan na ng Beijing ang pagpapatayo ng mga kabahayan sa nasabing border. Oh, grabe no? Pero mo pagkatapos nilang mag-usap-usap nagpapatayo na sila ng mga kabahayan. 'Di ba ganun din ang ginagawa nila sa dagat? 'Di ba nagpapatayo sila ng mga isla, nagpapatayo sila ng mga structure. O kung wala pang structure at wala pang isla, pinapadala nila ng napakaraming barko. Ganun na ganun pa rin mga tol, yung technique nila, taktika nila pati sa kalupaan. Same. Sinimulan na ng Beijing ang pagpapatayo ng mga kabahayan sa nasabing border.
Ang estratehiyang ito ay ginagawa rin ng China sa WPS. Diba? Same. Matatandaang may artificial islands na itinayo ang China. Bagay na ikinagulat ng maraming bansa. Kung kaya't kahit nakaharap sa panganib ay patuloy pa rin nagsasagawa ng routinary missions ang Pilipinas sa WPS upang protektahan ang maritime claims nito. Sa bahagi naman ng China, dinagdagan ni Xi Jinping ang budget ng kanilang sandatahang lakas upang pangalagaan ang mga teritoryo nila at ipinag-utos sa kanyang gobyernong bantayan ang soberanya, seguridad at interes ng China. Subalit bukod sa Japan, India, Bhutan at Pilipinas, ano-ano pa nga bang bansa sa Asia ang tila kaalitan ng China pagdating sa mga teritoryong panlupa at maging pandagat? Bakit kaya parang doble kayod ang China na maangkin ang mga teritoryong ito ngayon? At ano ang itinuturing na dahilan ng mga political and war experts kung bakit ngayon nagkukumahog ang China na palawakin ang kanilang impluensya sa geopolitical at economic sphere ng maraming bansa? Grabe no, China all. Territorial dispute ng China versus 17 na bansa. China all. Gusto ata ng China kanila na buong mundo mga tol eh. Abangan po sa mga susunod na araw ang ikalawang bahagi ng ulat kong ito at sasagutin natin isa-isa ang mga katanungang Alamin natin yan mga tol. Mula rito yan sa Net25, no? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dyan mga tol. At puntahan nyo yung channel na to para maging updated kayo sa mga ganitong klaseng balita. China all mga tol. Halos kanila, gusto nila kanila mga tol. Hindi naman kasi pwede yun mga tol. Bawat bansa may kanya-kanyang teritoryo yan. At kapag nakita ng China na may pakinabang tayo dyan sa lugar na yan, atin yan. Diba? Napakaswapang, napakaganid mga tol. Ganon talaga ang lumalarawan sa kanila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.